Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Mga minamahal na mga kapatid, hindi ko po alam kung anong nangyari sa aking Facebook. Subalit sa oras pong ito, meron po akong technical problem on my Facebook. Hindi ko po ito ma-share. Nawala po yung share button on my Facebook account. Hindi ko alam kung restricted yung Facebook ko. Hindi ko po alam. Alam nyo naman yung Meta. Sa oras na ito ay nagtataka ako. Hindi ko po siya ma-share sa Messenger. Wala rin po akong share sa Messenger. Hindi ko rin po ma-share sa mga group. At kung nagtataka yung iba sa inyo, hindi ko po na-share sa inyo ngayon itong live broadcast na ito ay sa kadahilan ng may problema po ang Facebook ko. So I don't know, siguro yun pong pagkaka-share ko nung sunog dito sa kapitbahay namin kagabi I think yun lang naman yung huling i-share ko kagabi. Parang hindi yata pinapayagan ng Facebook yung mga ganong klase ng mga post. But I posted yung fire na nangyari po dito sa kapitbahay ko kagabi. At yun lang po, pagising ko ngayong umaga, wala na po akong share button. But anyway, so ito naman po ipopost ko sa Facebook kahit po tingin ko wala pong nanonood sa akin ngayon. Ganun pa man, I will just continue with our broadcast and I will post this on YouTube later on para po doon sa mga sumusubaybay sa Tinig ng Pag-asa. Again, ang ating pag-aaral ay continuation ng ating pong series on the Book of Acts. Ang ating pong pamagat ng pag-aaral ay the sovereign hand of God behind earthly powers. At pupunta na po tayo doon sa huling mga talata ng Acts chapter 22. At ito po ang ating pagbubulay-bulayan at ating pag-aaralan ngayong araw. Samahan niyo po ako at ating basahin ang mga talata. The crowd listened to Paul until he said this. Then they raised their voices and shouted, "Rid the earth of him, he is not fit to live." As they were shouting and throwing off their cloaks and flinging dust into the air, the commander ordered that Paul be taken into the barracks. He directed that he be flogged and interrogated in order to find out why the people were shouting at him like this. As they stretched him out to flog him, Paul said to the centurion standing there, "Is it legal for you to flog a Roman citizen who hasn't even found guilty?" When the centurion heard this, he went to the commander and reported it. "What are you going to do?" he asked. "This man is a Roman citizen." The commander went to Paul and asked, "Tell me, are you a Roman citizen?" "Yes, I am," he answered. Then the commander said, "I had to pay a lot of money for my citizenship." "But I was born a citizen," Paul replied. Those who were about to interrogate him withdrew immediately. The commander himself was alarmed when he realized that he had put Paul, a Roman citizen, in chains. So the commander wanted to find out exactly why Paul was being accused by the Jews. So the next day, he released him and ordered the chief priest and all the members of the Sanhedrin to assemble. Then he brought Paul and had him stand before them. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulayan. Mga kapatid, ang aking pong recommendations para po makarating sa iba yung ating broadcast ngayon, kayo na po ang mag-share. At gaya ng binanggit ko kanina, wala pong share button yung aking Facebook ngayon at hindi ko alam kung restricted yung Facebook ko. So kindly share our broadcast para po makarating doon sa mga regular nating mga tagapakinig dito po sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong pag-aaral ngayon ay yung dulong bahagi na po ng interrogation kay Paul. Paul has just shared his testimony before the hostile Jewish crowd in Jerusalem. Naalala nyo nakaraan, dinampot po siya ng commander ng Roman soldiers at nung bibit-bitin na siya papunta sa barracks, nakiusap siya, "Pwede ba ako magsalita?" At nung nagsalita siya, nakita at narinig
noong commander ng Roman soldiers na siya ay nagsasalita ng Aramaic, ng salita ng mga Hudyo. At noong nalaman na siya ay nagsasalita ng salita nila, nakiusap siya sa mga ito na pwede ba akong makapagsalita sa mga tao. Hindi nakiusap si Paul na siya ay palayain dahil wala naman siyang kasalanan. Hindi nakiusap si Paul na siya ay bigyan ng pagkakataong makauwi. No, wala siyang pakiusap para sa kanyang sarili. Ang kanyang ipinakiusap ay makarating ang salita ng Diyos at ang ebanghelyo sa mga tao. So, kahapon natin tinalakay yung kapahayagan ni Pablo at nagpakilala siya, isinyer niya ang kanyang testimony papaano ang Panginoong Hesukristo sa daang Damasco ay kinatagpo siya. Kahapon, tinuro ko rin sa inyo paano mag-share ng personal testimony. Hindi po ito nakasentro dapat sa atin, ito yung nakasentro kay Kristo at sa karanasan natin sa Kanya. Kahapon po iyon at up to this point, na habang nagsasalita pang patuloy si Paul, ang mga tao ay nakikinig. But when the Apostle Paul mentioned that Jesus sent him to the Gentiles, yun na po, doon na muling nagkagulo. Kasi yung mga nakikinig sa kanya ay mga Hudyo, walang problema sa kanila kung si Pablo ay na-convert bilang Christian, walang problema sa kanila kung si Paul ay naging mangangaral ng Panginoong Hesukristo o naging apostol pa. Ang problema sa kanila kapag si Paul ay pupunta sa mga Gentiles because the Jews doesn't want to be associated with the Gentiles. Alam naman natin yan. Kaya nung sinabi ni Pablo na ako'y Hudyo, estudyante ni Gamaliel, ako ay higit mataas ang pinag-aralan, galing ako sa isang bayan na hindi basta-basta, at sinabi niya na ako'y tinawag ng Panginoong Hesukristo para sa mga hintil. Nako, yun na po. Doon na po lalong sumiklab ang galit ng mga Hudyo. The crowd erupted, and this passage shows us how God sovereignly uses even unjust situations, even wicked intentions, and even earthly authorities to accomplish His purpose for His servant. Dito po kitang-kita natin na kung si Pablo lang at sa kanyang kausayan, kung sa kanyang sariling kalakasan, ay matagal na siyang patay. Pero makikita po natin na talagang ang lingkod ng Diyos hindi mamamatay. Hindi kayang patayin hanggat hindi natatapos ang layunin ng Diyos. At dito po mga kapatid, Paul was in a brink of being dead, being killed. But God, by His sovereign power, uses even the unjust situation, even wicked intentions, and even wicked earthly authorities para mangyari ang kanyang kalooban kay Pablo. Bilang mga mananampalataya, we are reminded that nothing happens outside the sovereign plan of God. And even earthly powers are under His rule. Huwag niyo po yan kakalimutan. Panampalatayanan natin, kung galit na galit ka man sa gobyerno ngayon, kung muhing-muhi ka man doon sa mga corrupt na politicians, kung nagagalit ka doon sa mga hindi naninindigan sa katotohanan, kapatid, huwag mong kakalimutan, maging ang mga sitwasyong yan ay pinapayagan ng Diyos, pinahihintulutan ng Diyos, at ang mga bagay na ay hindi nalilingid o nakalalampas man sa pagkaunawa at sa mga kalooban ng Diyos. Atin pong pag-aralan ang mga susunod na talata verse by verse. And let us proceed with verse 22. The crowd listened to Paul until he said this. Then they raised their voices and shouted, "Rid the earth of him. He's not fit to live." So ano po yan? So natapos po yan doon sa huling talata ni Paul nung kahapon, na kung saan natapos tayo doon sa katagan ni Paul na ako'y pinili, tinawag para sa mga hentil. Nung narinig ng mga Hudyo yung katagang yon, doon na ngayon, nagsigawan sila at sinabing, patay na yung taong yan. Hindi yan nararapat na buhayin. So ano ang ating nakita? Gaya ng binanggit ko kanina, the crowd tolerated Paul's testimony. They listened to him
until he said God sent him to the Gentiles. Doon sila galit na galit. Yun po yung nabasa natin sa verse 21, di po ba? And this exposes their religious pride and prejudice. They rejected God's plan because it offended their self-righteousness. The Jews believe na no salvation from any other people but them. Para sa kanila, ang pagliligtas ng Diyos ay sila lang. Sila ang piniling bayan. Sila ang piniling bayan ng Diyos at sila lang ang mahal ng Diyos. Ganon nila kagalit. Ganon sila kasamaan loob sa mga Gentiles. At pinapakita po rito yung kanilang prejudice, yung kanilang religious pride. Kaya kung ating titingnan mga kapatid, this is the natural heart of every human. The heart of human is evil. Apart from grace, hates, and wideness of God's mercy. Malayo. Malayo sa kagustuhan at puso ng Diyos. Malayo makalapit sa Diyos. Malayo na mabago ng tao ang kanyang sariling prejudice, ang kanyang sariling pride, unless there is a quickening of God in their hearts. Pinapakita rito yung katotohanan ng Romans chapter 3, 10-12. Nasusulat ika, as it is written, there is no one righteous, none, not even one. No? Ang sabi diyan ay walang matuwid. Sa verse 11, there is no one who understand, there is no one who seeks God. Sa verse 12, all have turned away, they have together become worthless, there is no one who does good, not even one. Kaya yung nangyayari kay Apostle Paul na yan sa harapan ng kanyang fellow Jews na siyang nagliliti sa kanya, palatandaan lang na hindi talaga mababago ng tao ang kanyang puso. Ang sigaw ng mga tao ay mamatay na yan. Rid the earth of him. He is not fit to live. Sa ibang lengguwahe, paglahuin na natin sa mundong ito ang taong yan. Hindi siya karapat-dapat na mabuhay. Sa verse 23, as they were shouting and throwing off their cloaks and flinging dust into the air, so ayan makikita natin, ano nangyayari, ilarawan nyo sa isipan nyo. Iahagis nila yung kanilang mga kasuotan, nagsasaboy sila ng dust, ng alikabok sa hangin. Anong ibig sabihin yan? That is a picture of chaos and mob violence. Yung pong pagsasaboy ng dust sa hangin was a sign of rage. It meant judgment, disgust, and hostility. Yung mga alagad, inutusan din ng Panginoon, kapag sila'y pupunta sa bayan-bayan at hindi pinakinggan ng mga tao, ipagpag nila yung alikabok sa kanilang mga paa. Ibig sabihin nun, wag na kayong makipag-ugnayan. Humayon na kayo, ipagpatuloy nyo ang inyong paglakad. Ganon din yon. Ito naman, bunga ng galit, ang pagsasaboy nila ng alikabok ay palatandaang I don't want you. Get out of my face. Ganon yung disgust nila. Kaya nagsasaboy din sila ng alikabok. Ganyan din naman ang nangyayari kapag may namamatay. Ipinapakita natin na yung alikabok, pag sinaboy natin, ibig sabihin yung taong yon babalik na sa alikabok. Gesture yon na that person can no longer be seen, hindi na makikita dahil babalik na yung kanyang katawan lupa sa pagiging alikabok. Kaya dito hindi ito aksidente na nagsaboy ng alikabok at isinulat ni Lucas ang bagay na ito. Ganun katindi ang galit ng mga tao na sumimbolo ito na they don't want to see Paul again. Gaya ng sinabi nila. Diba, sabi nila sa talata, he is not fit to live. Patay na yan. And rid the earth of him. Nakuha niyo po mga kapatid? This is not righteous anger. Hindi matuwid na galit yung kanilang nararamdaman. It is blind, fleshly rage. Ganon kagalit yung mga Hudyo. Alam niyo po, anong nagdiin ng galit? Hindi dahil si Paul ay naging Kristiyano. Galit sila kasi si Paul ay pupunta sa mga Gentiles at magmi-minister.
Yun ang kinasama nilang loob. At yun ay nagbunga. Maraming mga hintil ang nanampalataya sa Panginoong Hesukristo. Maraming mga Gentiles ang tinawag para sa kaligtasan. At yun ang ayaw ng mga tao. Verse 24, the commander ordered that Paul be taken into the barracks. Dito natuloy na. Dadalihin na talaga siya sa barracks. He directed that he be flogged and interrogated in order to find out why the people were shouting at him like this. Hanggang ngayon, clueless yung commander, bakit ganito galit ng mga tao sa iyo? Dahil lang doon sa sinabi mo na ikaw ay nakonberte bilang Kristiyano, dahil lang doon sa ikaw ay nagbago ng buhay, hindi ka na isang masugid na mang-uusig ng mga Kristiyano, ganun sila namumuhi sa iyo. So clueless sila. They want to understand. So the commander cannot understand the cause of the riot because Paul spoke in Hebrew. Hindi siya naiintindihan sa nagiging usapan. So he assumes Paul must be guilty of something. So para i-interrogate, the Roman way to interrogate, kasama ang panggulpe, brutal whipping, at most of the time it leads to death. No, yung tawag doon? Para mapaamin ay gugulpihin. Paaaminin. But God will not allow this to happen. Ang Diyos, sa oras na ito, sa kabila ng mga nagaganap kay Paul, ay nananatiling kasama niya. Pinahihintulutan ng Diyos na mangyari ang mga bagay na ito. Kaya sa verse 25, ano pong ating mababasa? As they stretch him out to flog him, nung siya'y inuunat na para paluin at gulpihin, Paul said to the centurion standing there, legal ba na bugbugin ninyo ang isang Roman citizen who hasn't even been found guilty? So here, hindi ko alam kung naisip ni Paul, o ipinaisip sa kanya ng Diyos, nagsabi siya lang naman ng totoo. Hindi para iligtas ang kanyang sarili, kung hindi para unawain. Anong karapatan ninyo o legal ba na ang isang Roman citizen ay inyong bugbugin? So Paul uses his Roman citizenship to his advantage. Basically not to escape trials but to fulfill God's mission. Sa pagkakataong ito mga kapatid, hindi aksidente na si Pablo ay isang Roman citizen. Citizenship protected Romans from illegal punishment. No? Lahat yan. No? Kapag ikay Canadian citizen at ikay gumawa ng kasalanan sa ibang bansa, no? Pwede kang i-deport. Pwede kang hulihin at parusahan, itatapon ka dun sa bayan mo. Dapat ganon. At pag nandun ka na sa bayan mo, you will go the legal process. At si Paul dito, tinatanong niya yung mga Romano, ako'y Romano din. Legal ba na ako'y inyong gulpihin? Roman citizen din ako. So Paul appeals to God's appointed law to stop the injustice. Anong lesson makikita natin dito? Tandaan natin mga kapatid, Christians may use lawful means for protection and the advancement of the gospel. Kaya yung mga Kristiyano dapat dumadaan sa legal na proseso. Alam niyo po mga kapatid, alam niyo na yung TNP book na ginawa ng inyong lingkod para sa discipleship ministry, ipinaprint natin sa Pilipinas. Hindi po ba? So dahil doon natin ipinaprint, medyo mura doon. May isang kapatid na nag-pledge na siya ang magpiprint noon. So, nagpa-print tayo ng 500 pieces. Ngayon, kailangan namin yung libro na makarating dito sa Canada. Bilang mananampalataya, bilang Kristiyano, we have to go to the legal process. Marami po mga kapatid na
na kilala ako, mga Kristiyano daw, may kilala nga ako, pastor pa, na nagnegosyo dito sa Canada, kumuha ng mga materyales, kumuha ng mga produkto sa Pilipinas, pagkatapos ginamit yung simbahan bilang daanan ng kanyang mga produkto na kanya namang ibinebenta. Pinalabas niya sa custom na siya ay non-profit, samantalang for-profit niya ginagawa yung pagbebenta niya ng kung ano-ano. Ng tsinelas, ng alpombra at kung ano-ano pa. Na alam naman niyang illegal. Pero pastor yon. So, kinuwento ko lang po ito kasi bilang mga mananampalataya, hindi tayo exempted doon sa legal process. Hindi tayo exempted sa pagbabayad ng buwis. Hindi tayo exempted sa mga panunungkulan ng batas at kailangan tayo magpasakop dito. Sa pagkakataong ito inilaban ni Paul yung kanyang legal rights. Pwede ba nabugbugin ninyo ang isang Roman citizen? Balik tayo dun sa libro. To make the long story short, dahil may mga member po ang Winnipeg Unida na nagtatrabaho sa Air Canada, malaki ang magiging discount kung gagamitin namin ang Air Canada as courier ng mga book from the Philippines papunta dito. So to make the long story short, salamat sa mga kapatiran na nagtatrabaho sa Air Canada. Nandito na po ngayon sa Air Canada holding area ang mga books. Tumawag sa akin ng Air Canada, Bishop Ruel Camia, your shipment already arrived. You need to take this within 24 hours or else you will pay a much bigger fine doon sa kanilang storage area. Dali-dali, pumunta po kami doon. Pagdating namin doon, eto ngayon ang problema. Kailangan ng custom clearance para mailabas ang libro. Punta kami sa custom, tabi lang naman noong Air Canada holding area. So pagdating sa custom, ang sabi ng custom, do you have a GST? Yung pong GST, yun po yung para mabayaran yung tax, yung due doon sa libro. At ang problema, wala naman po akong GST kasi ako naman po ay hindi negosyante. Hindi ko naman isinip yung libro para ibenta rito at pagkakitaan. Yun po ay ipamumudmod, ipamimigay sa mga kapatiran nang walang bayad. Hindi po yun pagkakakitaan. But the legal process, kailangan kong magbayad ng GST, ng taxes, doon sa libro. Paano ko babayaran ngayon yun? Wala nga akong GST, hindi ako negosyo, wala akong goods and services tax, o etc. So to make the long story, ang advice nung custom, sabi nila, find a custom broker and let the custom broker process that. So, ko kami ng custom broker. Ngayon po, nasa custom broker ngayon yon, inaayos. Kung gaano katagal, hindi ko alam. Kung bawat araw, hindi ko alam magkano babayaran namin. Palaki ng palaki yun doon sa storage area ng Air Canada. And that is what happened. Kaya nandito na sa Canada yung libro, hindi pa namin makuha, hindi pa namin maipamigay kasi nga, we have to go to the process of the law. Christian may use lawful means for protection and for the advancement of the gospel. May nagsabi, dapat di na lang ninyo pinadaan doon. Dapat pinadbit-bit na lang natin sa mga kapatiran. Dapat pinadala na lang doon sa mga umuwi, tapos pumunta rito. Pwede naman yun. Bakit hindi? Pero paano mo ipapaliwanag kung merong galing Pilipinas, may daladalang isang maletang libro, buti sana kung iba-iba, pare-parehas. Paano mo ipapaliwanag na ito hindi ibebenta? Paano mo ipapaliwanag na ito'y ipamimigay? Diba? Kaya we have to go to the legal process. As much as possible bilang simbahan, huwag na kayong maging instrumento ng pandaraya. Dito sa pagkakataong ito, ang batas naging parehas kay Paul. Tumigil ang gulpihan sa kanya. So anong makikita natin dito? Verse 20, even Jesus appealed to his right when he was struck unjustly. Mababasa natin yan sa John 18:23. Si Jesus man
dumaan sa legal process. Let us look at verse 26. Nang narinig ito ng centurion, immediately he went to the commander at nireport niya ito. What are you going to do? He asked. This man is a Roman citizen. So, here we see God's sovereignty. Nagtakbo yung sundalo, they could be punished for violating a Roman citizen. Delikado yun kasi parehas sila. Sila yung Romano, yung ginugulpi nila, Romano din, mapapahabla sila dyan. So, we see God's sovereignty and earthly authorities unknowingly protect Paul because of a law that God put in place centuries earlier. Ang batas na hindi dapat basta bubugbugin ang isang Roman ay nilatag na ng Diyos bago pa man humantong si Pablo sa kalalagayan niya na ating pinag-aaralan. So verse 27, the commander went to Paul and asked, "Tell me, are you a Roman citizen?" Ano sagot ni Paul? "Yes, I am. I am a Roman citizen." Paul confirmed it boldly. He is not ashamed to use privilege that God gave him. Hindi naman siya nagsisinungaling. Hindi niya to pinagmamalaki. Sinabi niya lang ang totoo. Ako ay isang Romano. Verse 28. Then the commander said, "I had to pay a lot of money for my citizenship." Pero nasabi ni Pablo, hindi ako nagbayad. I was born a citizen. So makikita natin dito, yung palang commander, hindi siya legit. Hindi siya born Romans. Siya ay nagbayad lang ng kanyang citizenship. Ang commander na ito ay hindi lehitimo na Romano. Pero si Paul, sinabi niya, ako legit. Yung commander bought his citizenship. But the Apostle Paul inherited his. He was born a Roman citizen. This gives Paul a higher legal status kesa doon sa Roman soldier commander. Amen? So ano application nito? God providentially arranged Paul's birth, Paul's heritage, and status long before this moment. Kaya kung tatanungin, bakit si Pablo tinawag? Dahil dyan. Bakit si Pablo ipinili? Dahil dyan. At makikita natin, iyon ay inihanda ng Diyos, hindi dahil nakita ng Diyos na si Pablo'y mananampalataya, kundi iyon ay inihanda na ng Diyos bago pa likhain ang sanlibutan para matupad ang kanyang misyon at ang kanyang layunin. Naniniwala po ba kayo doon? Naniniwala po ba kayo mga kapatid na God arranges the circumstances of your life? And that includes your background, your skill, your connection, and that is for His glory. Kaya kung sino ka man ngayon, ano yung background mo? Ano yung status mo sa buhay? Ano yung trabaho mo? Ano yung kinalalagyan mo? Kapatid, hindi aksidenteng nandyan ka. May tinutupad na layunin ng Diyos at iyon ay para sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Lagi natin niyang ipaalala sa ating mga sarili. Magbibigay yun sa atin ng assurance, ng kapayapaan. Magiging panatag ang buhay mo sa paniniwala na hindi nagkakamali ang Diyos. Ni hindi mo nga katatakutan ang kamatayan eh. Dahil alam mo naman, hindi ka mamamatay kung hindi ka papahintulutan ng Diyos na mamatay. Hindi mababawi ang buhay mo ninuman hanggat hindi pinapayagan ng Diyos ang iyong paglisan. Dito nga, sinisigaw na ng mga tao patayin siya, maglaho siya sa mundong ito, hinagisa na siya ng alikabok. Pero sino mag-aakala na ang pagiging Romano niya ang magliligtas sa kanya? Sino mag-aakala na ang kanyang social standing ay malaking epekto at magpapalaya? Hindi po ba mga kapatid? So let us look at verse 29.
Those who were about to interrogate him withdrew immediately. So di ba, dadali siya sa barracks. Gugulpihin para umamin. Pero nung sisimulan siyang gulpihin, nagtanong lang siya. Matuwid ba? Nagulpihin niyo ang isang Romano? Nung nalaman nilang Romano si Paul, nagatrasan. The commander himself was alarmed when he realized that he had put Paul, a Roman citizen, in chains. Nakita niyo po mga kapatid? So, fear falls on the soldiers. They have broken Roman law by simply tying him. Yun lang pong itali siya paglabag na yun sa kanilang batas. Yung pang i-interrogate at gulpihin. Sinong hindi matatakot niyan? At dito po, ano makikita natin mga kapatid? Makikita natin yung katotohanan ng nangyari kay Joseph sa kamay ng kanyang mga kapatid. Naalala si Joseph, the dreamer, son of Jacob. At ito po ay nasa Genesis 50 verse 20. Ano sabi ni Joseph? What they intended for evil, God used for His purpose. Just like Joseph in Genesis 50 verse 20. Yung mga nag-iisip ng masama, yung mga nagpaplano ng hindi mabuti, kung labag sa kalooban ng Diyos, ay mapapahiya. Amen mga kapatid? Now let us look at verse 30. The commander wanted to find out exactly why Paul was being accused by the Jews. So the next day, he released him and ordered the chief priest and all the members of the Sanhedrin to assemble. Then he brought Paul and had him stand before them. So God moves Paul from the riot to the council, from danger to an opportunity to preach again. Makikita po natin, Paul is not a victim of chaos. He is being carried by God's sovereign plan toward Rome. Amen po mga kapatid. Now, puntahan natin yung biblical example. I would like to reiterate that konti. Yung Genesis chapter 37 to 50. Yung biblical example po ng buhay ni Joseph. Kagaya ni Paul, Joseph was betrayed, sold, falsely accused, and imprisoned. Yet every event was under God's sovereign direction to save many lives. Dahil po kay Joseph, ang bayang Israel ay naligtas, nadala niya ang kanyang pamilya, ang kanyang lahi sa Ehipto sa panahon ng taggutom. Ano sabi ni Joseph? You meant evil against me, but God meant it for good. And just like Paul, Joseph shows us that evil people are responsible for their sin. Yung mga magnanakaw sa Senado, sa Kongreso, sa Palasyo ng Malacanang, magnakaw na sila ng magnakaw. Magsusulit din sila sa Diyos. Tandaan natin, God is sovereign over their actions. And God uses even injustice to advance His purpose. Pag ako nga tinanong, sabihin ko sa inyo, kulang pa yan sa bansang Pilipinas. Kulang pa ang bagyo, kulang pa ang lindol, kulang pa ang mga sakuna, kulang pa ang mga pagnanakaw ng mga sakim na tao, kulang pa ang patayan, bunga ng droga, at pagnanakaw, maging mga nasa pulisya, ang kriminalidad, kulang pa. Dahil hindi pa dinadala ang mga mamamayang Pilipino sa pagluhod at pagtitiwala sa Diyos na makapangyarihan. Tinatawanan nga lang yan. Tinatanggap nga lang yan. Ngayon, tanggap na po ng bansang Pilipinas ang pagnanakaw bilang SOP. Standard Operating Procedure. Ang mga kickbacks, SOP. Ang lagayan, SOP. Kukuha ka lang ng lisensya, maglalagay ka pa. Kukuha ka lang ng
BIR, magbabayad ka na nga ng tax. Ikaw na nga pupunta sa munisipyo, magbabayad, mag-fixer ka pa. SOP. Pero kulang pa. Kailangan dalhin pa tayo ng Diyos sa isang sitwasyon. Nasagad na tayo, wala na tayong malalapitan kundi ang Diyos para hingan natin ng tulong at awa. Kung kayo'y nagbabasa ng Biblia, lagi niyo makikita ganon ang sitwasyon. Sa panahon ng kasaganaan ng bansang Israel, nakakalimot sila sa Diyos. Anong gagawin ng Diyos? Ipapasakop sila, gagawin silang mga alipin para dalhin sila sa puntong wala na silang magagawa. Mga minamahal na mga kapatid, I would like to illustrate my point in this. A man once complained about a closed door in his life. A closed door in his life, his job ended, and suddenly, tinanggal siya sa trabaho nang wala naman siyang ginagawang masama. A few months later, he found a new place where he discovered Christian fellowship ministry opportunities. And then he studied, nakita niya ang pangangailangan, lumalim sa pananampalataya, at siya ay naging isang misyonero ng Diyos. Sometimes we only see chaos. Sometimes we only see the hardship. We see the layoff sa trabaho. We see the problems of finances. We see the problems in our marriage and families. We only see the chaos. But God is actually doing something that we don't usually see. At ito yung redirection. Sometimes, God is actually redirecting us to something greater. Na minsan hindi natin nakikita, natatagalan tayong unawain. Paul saw mob violence, but God saw an open door to preach before rulers and eventually in Rome. Sa mga susunod na araw, makikita pa natin kung ano ang mga ginawa pa ni Apostol Pablo, paano siya nakarating doon sa palasyo ng Roma para makapangaral. Meron pa hong natitirang 6 na chapters ang Book of Acts. At dalangin ko, nasamahan niyo po ako hanggang sa matapos natin ang pag-aaral sa aklat na ito. Let us go to the reflection questions na pwede niyong gamitin sa inyong mga Bible studies. Where in your life does it seem like chaos is winning? How does this passage remind you that God is in control? Second, have you ever resisted God's plan because it didn't fit your expectations, like the Jews rejected Paul's mission to the Gentiles? Third, what rights or blessings has God given you that you can use for His glory, just as Paul used his citizenship? And the last, do you trust that God can use injustice, suffering, or confusion for His purpose? Dalangin ko na naway naunawaan natin, nakita natin na ang Diyos ay may pagkilos even in chaos. Amen? Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you for reminding us through Paul that you are sovereign over every circumstance, whether calm or chaotic. When the world seems unfair, help us to trust in your perfect wisdom. Father, may you strengthen us to stand firm like Paul, using every opportunity and every blessing you've given us for the advancement of your gospel. Teach us to rest in your providence, believing that you direct our steps for your glory. Bigyan mo kami ng tapang, ng lakas ng loob, ng malaking pananampalataya at ng commitment sa pagsunod. Makapangyarihang Ama, purihin ang iyong pangalan, ito po ang aming dalangin.
Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Mga minamahal ko mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camio po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.